Alright, start po tayo, no? Pakilala ko bahagya. My name is Seller Salazar. And I've been doing business for long enough time na rin po. 11 years na po ako nagnenegosyo. So technically, more than a decade na rin ako nagnenegosyo. With my experience, with my expertise, I can help you to know more about this business, no? Sa mga manonood po nito, I hope tapusin niyo po yung ating inihandang presentation para sa inyong lahat, no? So the question is, sino ba si Appior Servicio as we enter the new era of technology? But of course, pakilala ko po muna sa inyo kung sino ba yung company na may hawak po kay Appior Servicio. Si Appior Servicio po ay handled by NNT Technologies Corporation. At of course, syempre, since we're talking about technology, we're talking about new business idea, bago tayo punta sa ano ba yung future ng Appior Servicio, pag-usapan muna natin yung mga nakaraan about technology business, no? What are the histories about sa technology businesses, no? Malamang sa malamang, kilala mo si Grab. Tama po ba? Alam mo, maganda dito guys, si Grab po started from Malaysia, hindi pala yan Filipino, hindi pala yan local company, no? That actually started 2012. Pumasok lang po sila sa Pilipinas year 2013, no? Ang maganda pa dito, meron pang sumunod, okay? Halos kasabay niya lang nagsimula, si Food Panda. Pero ito pala si Food Panda, it came from Berlin, Germany po. 2012 din nagsimula, pero pumasok naman sila sa Pilipinas 1 year after the Grab came in the Philippines, no? Ngayon, ang maganda dito guys, si Grab 2013, si Food Panda pumasok 2014. But remember at those time, no, 2013, 2014, hindi pa naman po ganun kakilala si Grab at Food Panda. Tama po ba? Do you remember anong ginagawa natin nung panahong 2013, 2014? Ngayon, eto maganda guys. Meron pang isang pumasok. As time goes by, the history of technology business expanding, growing, di ba? Meron isang pumasok, year 2017 sa Pilipinas. It started 2013 from Hong Kong. Ang pangalan Lala Move. Familiar? Di ba? Until a year after 2017, 2018, 2019, meron na po tayong mga nababalitaan na kumakalat na sakit. Nababalitaan pa lang po ha, hindi pa po lumaganap, 'di ba? Nung una hindi tayo naniniwala, nung una wala tayong pakialam, 'di ba? Pero guys, alam mo malupit, after 2019, ayan na, global pandemic came. Tama po ba? At ang masakit po, ang daming negosyo na apektuhan, ang daming negosyo ang nagsara. Unfortunately, even yung mga normal na trabaho na apektuhan na rin. Why? Dahil maraming nagsasarang negosyo. Of course, kailangan mag-lay off, kailangan mag-skeletal system yung schedule ng mga trabaho. Yung iba, declare ng bankruptcy, di ba? So, it's very unfortunate for everyone na sinusubukang umusad sa buhay. Tama po ba? Pero, with technology business, maraming negosyo na nag-thrive, maraming negosyo na talaga pong pinatunayan na pwede ka pa rin maging magandang negosyo, pwede ka pa rin maging profitable, pwede ka pa rin maging progressive na business if you have the right ingredients. Tama po ba? And of course, after everything that happens during global pandemic, may mga negosyo nagsara, may mga negosyo naging maganda, may mga negosyo naging malakas, may mga negosyo naging mahina. We realize that technology business is the thing of the future. Ibig sabihin, this is the future business, no? Ngayon, we need to adapt. Tama po ba? Now, year 2021, our entry is Appior Servicio, no? So, ito na po yung ipapakilala naming negosyo sa inyo. But of course, before we proceed, no, sabi nga nila, pag ikaw daw ay magsisimulang magnegosyo ng digital business, ibig sabihin technology business, there should be something you are disrupting, no? Of course, I need to discuss this because this means to say we know what we are doing. Alam namin po yung ginagawa namin, alam namin paano sinisimulan to, paano papalakihin to, no? Guys, kapag ikaw magsisimula ng digital business, technology business, it is very important that you are disrupting something. Ngayon ang tanong, ano ba meaning ng disrupt or disruption? Ibig sabihin po ng disrupt, there is an old process, merong dating nakasanayang proseso na kung saan we will cancel out or we will improve. Meron tayong papagandahin, tatalunin, okay? Or meron tayong susolusyonan, ganyan. Huwag na tayo lumayo. Yung example po natin kanina. Ano yun? Si Grab. Tama po ba? Si Grab, ano yung dinisrupt niyan? Ang dinisrupt po ni Grab is actually yung mga traditional transportation. Tama po ba? Bakit? Ang bottleneck po sa taxi, minsan pahirapan sumakay. Tama po ba? Pahirapan pumara. Tama po ba? Minsan namimili ng pasahero. Diba? Ang masakit, minsan nagpapadagdag sa metro. Tama? But to think, nung nagsisimula po si Grab, nung una, ayaw po siyang tanggapin, ayaw siya paniwalaan, may duda yung mga tao. But of course, with the formula of disruption to give solution sa common problem na na-encounter po ng mga consumer, ng mga tao sa transportation business, Grab actually grow. So, ngayon po, ang maganda po dito, si Grab naging 26 billion in valuation. Kilalang kilala po siya, especially during and after pandemic. Tama po ba? Ngayon, kapag may pupuntahan ka from point A to point B, your first option is not a taxi anymore. Your first option is Grab. Tama po ba? Ngayon, ito malupit. Pag-usapan naman natin yung dinisrupt naman po ng Food Panda. Ano disrupt yan? Guys, yung mga traditional delivery before, na naalala mo, pag mag-order ka ng food mo, magda-dial ka pa sa landline mo, 8,000, 7,000
option, Jollibee Delivery. Tama po ba? Diba? Same matter with other food na gusto mong orderin, diba? Ngayon guys, si Food Panda, dinisrupt niya po yung old process na kung saan maghihintay ka pa ng 15 minutes para makausap mo yung magti-take ng order mo, i-correct niya pa, i-verify mo pa. So, darating yung pagkain mo, medyo matagal, malamig na. Tama po ba? Pero with Food Panda, nasolusyonan po yung old process na yon. Tama po ba? Ngayon, ito maganda. Ang valuation po ni Food Panda right now is 10.7 billion. Ganun po siya kalaking negosyo. Nakuha po. Ngayon, sige, pasok po tayo. Ito yung kanina si Lalamove. Ano naman dinisrupt niyan? Ang dinisrupt po ni Lalamove is yung mga traditional delivery like LBC and JRS. Pero pag magpapadala kasi dyan, usually, inaabot niya ng 3 days, di ba? Pag medyo malayo, 7 days, di ba? With Lalamove, sabi nila, i-book mo na right now, ipapadala namin yan right now. Tama po ba? So, dinisrupt niya yung matagal na pagdi-deliver. Tama po ba? Alam mo po, malapit pa, meron pang isa. Malamang kilala mo to, malamang narinig mo na to, yung Shopee. Narinig ko po ba yan? Yes naman. Ang Shopee, ang dinisrupt po niyan is yung mga traditional na tiyangge. Diba? So, ibig sabihin po, merong isang cellphone case, merong isang earphone, na kung saan binibenta sa'yo 500, 700 sa tiyangge, pero makikita mo sa Shopee, diba? Same quality, pero grabe yung binaba ng presyo. Makakabili ka ng 100, 70, tama po ba? So, guys, with that concept, ang valuation po nito is 29.7 billion nakuha po. Ngayon, ang maganda po, kayo naman, si App Your Servicio, ano naman yung i-disrupt nyo? Tama? Guys, App Your Servicio is actually a business, okay? From the name itself, App Your Servicio, okay? Ang i-disrupt po natin is yung mga nananaga. Yan, parang yung nasa picture mo. Okay? Yung mga nananaga when it comes to services. Eh, di ba, usually, kapag ikaw magpapalinis ka ng aircon, for example, di ba, saan ka hanap ng tagalinis ng aircon? Saan ka hanap ng technician na mag-check? Tama po ba? And how do you know na yung pricing na ibibigay po sa inyo is the right price in the market? Tama po ba? Eh, isa lang or ilan lang yung alam mo or kakilala mo na maglilinis ng aircon mo. Tama po ba? Minsan nga, nahirapan ka pa maghanap. Tama po ba? So with that, App Your Servicio is here for you. We are the Grab of services. We are the Lalamove Food Panda of services. Okay? Technically, we want to be known as the marketplace of services. Whatever services you need, kung ano man trabaho kailangan mo, ano man serbisyo hinahanap mo, nasa App Your Servicio. Alright? Now, how many of you ay meron kakilala na siguro tambay o kaya naman expat o kahit kaibigan, kapitbahay, kamag-anak mo pa yan na alam mo naman meron siyang certain skills, di ba? Ang Pinoy likas na skillful yan eh. Meron niyang angking skills, di ba? Na pwede niyang gamitin para makatulong, makaserbisyo sa maraming Pilipino. Now, App Your Servicio is obviously giving a solution to these people who has skills. Di ba maraming tao merong skills pero walang opportunity na mapaglalagyan. Tama po ba? Di ba? Siguro may kaibigan kang painter. Tama po? Siguro may kakilala kang mason, karpentero, barbero, di ba? Manikurista, masahista. Pero guys, with their skills, kulang sa opportunities sa Pilipinas. So kung ikaw interesado ka kung paano pa gumagana ng mas malalim si App Your Servicio, i-message mo yung tao nag-send sa'yo ng video na to para sendan ka ng final video presentation natin.